Hi guys! Lahi ng baka, Brahman. Ang laki niya na, sobrang laki-laki talaga ng Brahman na to. Ang lahi, ang magandang lahian na to. Ayan si Passer. Hi Passer. Alaga kong si Passer. Uminom siya, ang lakas niyang uminom. Ang iniinom niya, hammered feeds, molasses. Ayan, nilalagyan siya ng mga molasses para magiging ano siya, maganda yung pang fattening talaga siya, mabilis siya maglaki, mabilis niyang expand yung katawan niya. Kasi ibang lahi siya eh. Sobrang laki niya na talaga. Ako. High quality talaga si Passer. Ang lakas niya uminom, grabe. Dati-dati, ang hirap-hirap namin painumin ngayon. Pero, sobrang lakas niya talaga ngayong uminom. Hindi mo maasahan na ganyan siya kalakas na uminom sa ngayon. Ito yung mga alaga kong manok. Native siya na manok. Ang pinapakain sa kanila ay ang kamuting balinghoy na yellow. Tapos kudkurin, nilagyan ng hammered, nilagyan ng mais. Ganon. Pinapahammered. Mga makukulit na kambing. Ayan, pinapainom na sila sa ngayon. Gawa nga time to drink water niya. Yung water nila may molasses, binababad yung feeds, naka-feeds sila. Native lang sila pero social, naka-feeds. Ganun talaga, pag mahal mo yung alaga mo, gagawin mo lahat para sa kanila. Kaya kailangan talaga silang alagaan ng mabuti para din yan sa kanila. Masarap lang sa feelings pag ganito ang alaga mo, malulusog, maganda tingnan, malinis, makinis. Ganun talagang ginagawa namin para sa kanila. Ayan, pinapagawaan ko ng bahay na i-corner sila kasi ang kukulit, grabe. Ubos na nila yung saging ng kapitbahay namin. Ako, ang hirap, makabayad kami. So, ang ginawa namin, i-corner na lang sila, nilagyan sila ng sarili nilang kulungan para pag bumaba sila sa bahay nila, hindi na sila pupunta kahit saan. So, dyan na lang sila banda sa bahay nila. Times ang alaga ko, ayan. Hindi feeds din yung mga manok kahit native lang sila, pero asikaso talaga sila para sa pagkain nila, binibilhan, binibudgetan. Gawa nga, pag marami, malaki ang pwede na rin silang ibenta. Medyo may kamahalan lang din. So, ang karne isang native is sobrang masarap talaga ang karne ng native, guys. So, ayan. Nagpapadami pa. Gawang para pang breeder. Para mas lalong dadami sila, maganda tingnan pag maramihan sila. Ganon sila, magandang tingnan talaga. And then, sabay-sabay ibibenta. So, pera na naman. So, kailangan talaga ganon. Malaki yung bahay na area na pinapagawa ko sa mga alaga ko. Gawa nga gusto ko malaki para hindi sila masyadong nakakasakit. Secure na yung bahay nila. Hindi na kailangan mahirapan. Kung ulan-init, may sarili silang bahay, may kulungan sila. Hindi nila kailangan magsiksikan sa isang kulungan kasi dati isang kulungan lang talaga sila. So, nahirapan ako kasi nga marami ng inahin. So, ang ginagawa ko, pinagawaan ko talaga silang malaking bahay nila. Ginastusan, pinaghandaan para hindi kailangan makagawa ng Ito si Cool. Buffalo breed nito. Kailangan siyang i-vitamins at saka purga. Ivermectin, pinupurga sa at saka lahi siyang buffalo. Ayan, dumalaga. Inaantay na lang siya kung kailan siya mag-hit para magkaroon na sa sariling anak. Sana wish ko na bigyan niya ako ng kambal para mapabilis yung madami yung anak niya. Mapadami sila ba kasi bupalo talaga siya. As in, so ang ginagawa sa kanya, kailangan natin siyang i-condition yung katawan niya, ipurga, vitamins, Biamel, and then ivermectin. Mabait yan siya.
Ito naman yung kambing ko. Ginawa nilang playground ang bahay ng manukan. Sa totoo lang, months pa lang yan sila, pero ganyan yan sila kaliksi. Ganon sila kalakas. Maliit pa lang sila, baby pa lang sila. Ano na sila, bi-monthly, meron talaga silang vitamins, complete talaga sila as in. Ganon talaga kami sa mga alaga namin, pinaghandaan namin na magiging kompleto yung dapat ibigay sa kanila para pagdating ng panahon, hindi sila magkaroon ng sakit, layo sila sa sakit, layo sa gastos. So, dati-dati pa lang, kailangan mo ng paghandaan para magiging okay ang sitwasyon sa mga alaga mo. Ganun talaga kami, pinaghandaan talaga namin. So, ang kukulit lang nila, kasi ang mama nila, dito pa lang yan sila sa baba. Diyan na talaga sila sa sa bahayan ng manok nila, gawa nga para hindi sila malaglag o magkasakitan. Guys, naglitsyon. Pag may alaga ka, may nilaga ka, may aanihin ka, anytime sa gusto mo na lang magluto, meron ka. Meron silang pabo, manok, gansa. Ayan, naglilitsyon sila. Gawa nga birthday yata, siya ng ni tatay, sabihanan ko. So, litsyon, may handaan, may kainan. Ayan, pero ang simpleng salo-salo lang sa family, both side family, sa lalaki and babae. So, sabi ko sa kanila, maglitsyon sila ng manok at saka pabo, mostly pabo talaga ang lalaki. Ayan sa guys, mga kapatid ko. Sila, alaga. Ito guys, kapatid ko, namukot sila. Kasi bumili ako sa family ko ng pokot Gawang sa suba, ang dami daw na isda, tapos ang lalim. So, ang paraan nila, pag naglaya naman sila, hindi sila masyado nakukuha. Pero ang sabi nga, maganda daw talaga yung pokot. So, sinubukan kong itry, bumili ng pokot sa kanila, para magkaroon sila ng sarili nilang paisdaan. Kaya ang ginawa nila, nagpokot sila. So, pagkagabi, ang ginagawa nila, naglalambuhan sila o di kaya nagkukuryente, nangongoryente sila ng isda. And then, pag nangoryente sila ng isda, hanggang doon sa pukot na kung saan sila naglambo, para kahit saan punta yung isda, wala nang mapupuntahan kundi kumbaga sa baba. Pero yung baba kasi noon is nandun yung pukot. So, kailangan marami talaga silang makukuha, lalo na pag gabi. Kasi ang gabi kasi pag nangingisda ka, marami talaga makukuha pag sa gabi. Kasi ang isda, di ba, sa gabi natutulog. Ay, iwan ko, natutulog ba talaga ang isda sa gabi, char? Siyempre, natutulog din yan, no? Parang tao din yan yung natutulog kahit nasa ilalim sila ng tubig. Paano nilang kung hindi sila matutulog, di ba? Wala silang makikita. So, ang gagawin talaga nila siguro, natutulog siguro ang isda, di ba? Yan. Madami yan sila, halimbawa, pag wala silang work or walang trabaho, so, sama-sama sila, papunta sila sa ilog, doon, yan sila mangingisda. Sabay-sabay yan sila mangingisda. Ayan ang kuha nila, see? As in, ang dami, no? Lalimin siya ng yung ilog, suba. So, ang dami talaga nila, as in, dami nilang makukuha, gawa ng, ito naman is janitor fish. Kinakain ba yung janitor fish? Nagsimula kasi ako sa province dati, pero wala pa yung janitor fish dati. Ngayon, yan siya. Janitor fish daw ang tawag dyan. Ayan siya dyan, may lalim talaga yung kinukuhanan nila. So, kahit pa paano, at least mayroong islang makukuha kasi ang lalim maganda talaga pag sa pukot, ang dami talaga nilang makukuha pagdating sa pukot. Ayan ang partner ko, ang lalim talaga ng suba na kinukuhanan nila. Tingnan mo, ang lalim, abot liig ng tao. So talagang sobrang talaga sila, sobrang tag nito, sobrang lalim talaga. Kasi nga, yung pukot, galing, parang naka-landslide yata yung pukot na yan. Tapos,
ang ginagawa nila, hampas-hampasin nila yung tubig para ang isda tatakbo, pupunta sa kukot, gano'n ang mangyayari. Tapos, may tao naman yan, magsalong para makikita yung makukuha nila yung isda, gano'n. Kasi pag hinayaan mo lang, baka may chance kasi ang isda nga makawala. So, yan ang ginagawa nila. Ang ganda lang talaga sobra. Ito yung pukot na hindi ko alam okay or hindi ba siya okay. Gawang double nga siya, pero parang maliit daw yung mata niya kasi hindi daw nakukuha yung malalaki talagang isda, yung mga karpa. Kasi ang daming karpa pala sa suba daw, sabi nila. So, hindi nila basta-basta mahuli yung karpa, kaya namumroblema ako. Sabi ko nga, sige, pag next time, pag may pera ako, ang gagawin ko na lang, double-double is, malalaking mata talaga. Hindi na siya bigyan ng maliliit kasi, yung maliliit kasi, dapat sa taas daw, tapos sa ilalim malaki. So, siyempre, wala din kasi ako idea kung ano tinatawag ng pukot. Nagtatanong din ako sa gumagawa. Pero, yung pagdating daw sa bahay, okay naman daw siya. Kaso lang, maliliit talaga yung mata. So, ibig sabihin, kailangan lang talaga malakat. Tapos, ang kailangan kasi namin pala is, mahaba talaga siya. Para yung, kasi may tindising ang isda nasa ilalim siya ba dun, sa ilalim sa ilalim siya na dumadaan kasi nga maiksi lang yung kukot. Dapat kasi ang kukot daw is lampas tao. So ayun, hindi siya lampas tao, edi kailangan talaga ganun. Edi sabi ko sa kanila, sige lang, okay lang, next time na lang, bibili na lang ulit. Next time may pagkakataon pa naman, next time nga makakabili ulit. Kaya sabi ko, susunod pag-order dapat perfect na talaga ang pag-order niya para maganda at maayos din ang sitwasyon sa lahat, na makuha nila yung mga karpang malalaki, ganon. Kakatuwa lang kasi ang dami, ay papaano, free na yung ulam nila, hindi na sila kailangan gumastos ng malaki para bumili ng ulam. So, di ba? Free lang yung ulam pag naprobinsya ka, pag masipag ka lang manguha, free na talaga sila, as in free na free.